Hindi lang daw basta cute ang mga manikang ginagawa ng ilang katutubo sa Davao Occidental. Ang mga ito kasi sumisimbolo rin sa kultura ng bawat tribo sa kanilang lugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, RR Tubise. Sa unang tingin, aakalain mong simpleng manika lang ang mga ito. Pero, makikita ang mga detalyeng hango sa mga tradisyonal na damit ng mga tribo ng Davao Occidental. Mistulang mga kabataang katutubo ang mga ito. Ang may red, orange at yellow patterns, madalas na suot ng mga manobo. Nariyan naman ang mga manika na hango sa tribong taga-Kaolo, na kilala sa pagkakaroon ng buhok ng kabayo sa kanilang tradisyonal na kasuotan. Ang mga manikang hango sa Blaan tribe naman, makikitaan ng blue at red patterns. At syempre pa, ang mga manikang hango sa kasuotan ng grupo ng mga Muslim. Upang hindi lamang maipromote ang kultura sa Malita, kundi upang masiguro rin natin ang pagpreserba nito para sa mga sumusunod na henerasyon. Matyagang ginagansilyo ng Yarn Terumi at ni Giselle Sagang ng Blaan Tribe ang mga manikang ito. Ang mismong materyales, gawa rin ng mga katutubo. Ang mga beads na makikita sa mga manika, hango sa totoong tradisyonal na accessory ng mga katutubo na gawa ng Datu Danwata Women's Association. Bawat isang katutubo kid doll, nagkakalaga ng 1,000 piso. Inilalagay naman ang kada manika sa tradisyonal na nito case na likha naman ng Talogoy's Women Association. Hindi raw nila sinasadyang sumabay sa labubu craze, pero kung sila ang tatanungin, sana raw ay mas tangkilikin ng mga Pinoy ang kanilang produkto. Sumikat yung labubo and then na-introduce namin yung Katutubo Kids at nag-hype siya kasi nakita ng mga Pilipino na mas maganda pala yung sariling atin, na mas dapat tangkilikin natin ang sariling atin, na may substance, may essence na produkto, may kahalagahan. Sa bawat manika na inyong bibilhin, hindi lang kayo nakatulong sa kabuhayan ng mga katutubo. Naging parte na rin kayo ng pagpreserba ng kultura ng mga tribo. Mobile journalist RR Tubise po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang katutubo kid dolls sa Davao Occidental. Kasama si Mobile Journal, RR Tubise. RR! Kailan pa ba nila ginagawa itong katutubo dolls? Itong Katutubo Kids, Pops, nilaunch lang nila to, nito lang na November. Pero buwan din yung inabot nila bago i-launch ito. Kasi kailangan... Para sakyan yung labubo? Hindi naman, Pops, talagang nagkataon lang din. Pero ito kasi medyo matagal yung preparation kasi nag-consult muna sila sa 30 chieftains ng mga tribal community, and then nag-secure pa sila ng permit from the NCIP para magbenta ng mga produkto na gawa ng mga katutubo. Kada isang manika, gaano daw kadagal ba ginagawa ang mga ito? Pops, itong yung mga manikang pinapakita natin, medyo matagal talaga yung ginagawa kasi hindi isa-isa, sabay-sabay, Pops. Okay. So, inaabot din talaga ng linggo at daan-daan din yung mga nag-order sa kanila, Pops. In fact, sa sobrang dami, minsan nahihirapan din daw talaga silang i-accommodate yung mga orders. Oo. Pero RR, ito bang paggawa ng manika matagal nang ginagawa ng mga katutubo o parang may nag-introduce lamang sa kanila recently? Ito, Pops, kasi ang nabanggit sa atin ni Sir Jing is yung paggawa nila ng mga manikang ito is dahil kasi wala silang mga tourist spots, wala silang Mayon Volcano, wala silang Banawe Rice Terraces or etc. So nag-isip sila ng souvenir. Ang meron lang sila talaga, Pops, is yung kultura ng mga katutubo. Yun lang ang pwede nilang maipagmalaki sa ating mga sa iba sa mga Pilipino at sa buong mundo. Kaya naisip nila itong paraan na ito na itong mga katutubo dolls na ito, marerepresent ito yung kultura ng mga katutubo sa kanila. Paano naka-apekto sa bentahan ng katutubo dolls itong labubo craze? Actually, Pops, yung ito nga sabi kong, yung marami sa mga customer nila is mas pinipili itong Katutubo Kids dolls. Kasi bukod sa mas mura, relatively cheaper, itong mga manikang to. May elemento ba nang nakaka-relate yung mga bumibili? Especially yung mga OFW, Pops, yung mga nasa ibang lugar na member ng Blaan, ng Blaan, and then yung mga Manobo, and then yung mga Muslim, sila talaga yung nakaka-relate doon. And then yung mga wala sa Davao Occidental na hindi nakakabili,
doon sila o-order. Kaya sila yung talagang target audience ito na, especially yung matatanda na meron akong nakita na isa na OFW pa nga siya. So talagang gusto niyang balikan yung kultura na yun, and then feeling niya makukuha niya yun sa pag nakabili siya nitong Katutubo Kids. Okay, paano sila nag-come up sa 1,000 pesos na presyo ng Katutubo Kid Dolls? Pero sabi, hindi raw sila kumikita rito. Yes, Paps. Actually, sa totoo lang, sabi nga saan napupunta yung benta? Napupunta talaga, Paps, ito lahat sa labor and then dun sa product, dun sa paggawa mismo ng product nung Katutubo Kids. Kasi, Paps, yung 1,000 pesos, ang sabi nung ang tourism officer ng Malita ay talagang wala sila nakukuhang profit dahil itong project na ito para sa promotion talaga ng kultura ng mga katutubo. Hindi talaga siya para ibenta na para kumita sila. And itong 1,000 pesos may 2 hours na biyahe pa sila para pupunta sa mga tribo. Meron pa silang ginagawang mga research, meron din silang ginagawang mga ganun para ma-accommodate yung mga orders. Sino ang madalas silang customer? RR at sa Davao lang ba ito nabibili o meron dito sa Metro Manila? Ayun nga, Paps, nabanggit din natin kanina na hindi lang dito sa Metro Manila, hindi lang sa Davao Occidental nabibili yung Katutubo Kids. Nabibili meron rin ba ito sa mga online? Online siya meron. pinaka nabibili. And dapat punta sila doon sa official Facebook page nung Katutubo Kids kasi nakalagay doon na kung sino yung talagang may permit nung NCIP. Yun lang yung pwedeng magbenta nitong Katutubo Kids. Online, and then yung mga bumibili sa kanila, hindi lang naman doon sa Davao Occidental. Sa labas din ng probinsya nila dito sa Metro Manila. And then sabi ko nga rin kanina, Paps, OFWs. Mga OFW, ano? Posible bang magpa-customize sa kanila ng manika? Paps, sa tingin ko nga, Bawa, mukha ng politiko. Pamimigay ng politiko. Sa tingin ko, Paps, hindi pa nila ma-accommodate yun ngayon dahil sa sobrang dami ng order na buhos talaga yung order sa kanila ngayon. So, in demand ito? In demand siya, Paps, and pre-order pa siya. So, kailangan nilang gumugol ng oras kasi ayaw nilang magkamali dun sa detalye ng mga design, ng mga na nakahango dun sa mga traditional na kasuotan ng mga katutubo sa Malita. Maganda siya, makulay na makulay. Yes, and very intricate yung details, no, Paps? Alright, maraming salamat, Mobile Journal, RR Tubize.